Transit sky is clear. Commencing countdown. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Saan na tayo? 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 It's a very good Sunday, mga katrip. Tama ka! This is a very good Sunday dahil sa amazing spots na ipapakita natin. Ready na ba kayo sa isa na namang jam-packed episode sa araw na ito? Kaya stick to your TV screens. At samahan niyo kami ni Pia sa isa na namang 1 hour of fun and informative trip. Oh, saan na tayo? San pa? Dito lang sa Destination Philippines! Saan na tayo? 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 Last week, nakita natin ang ganda ng Ilagan Isabela. Ngayon naman, samahan natin si Pia para libutin at diskubrihin ang isang must-see attraction sa Alaminos, Pangasinan. Kung isang full throttle nature trip ang hanap nyo, siguradong mai-inlove kayo sa mga isla ng 100 Islands National Park. HINP is one of the protected areas of DENR at nag-join force pa sila ng LGU upang mapanatili ang ganda ng kalikasan na pumapalibot dito. Ano pang hinihintay nyo? Tara, silipin na natin! Known for its pristine beaches and fresh seafood, ang Pangasinan ay isa sa sikat na probinsya sa Northern Luzon at maging sa buong mundo. Kung ikaw ay isang Manilenyong tulad ko,
You can reach Alaminos within 6 hours by land and less than an hour by plane. At pagpasok mo pa lang ng bayan ng Alaminos, ay mamamangha ka na sa ganda ng lugar dito. Welcome to Alaminos, Pangasinan! Saan pa nga ba sikat ng Alaminos? Siyempre, matik na yan! Saan pa? E di sa 100 Islands! Ayon kay City Administrator Wilmer Panabang, talagang ipinagmamalaki ng Alaminos at buong Pangasinan ang 100 Islands National Park. Ang Alaminos 100 Islands is located in the northern part of the city of Alaminos. It is on the western part of the Lingayen Gulf, and it is composed of 123 island and islets dito po sa western part of the province of Pangasinan. Ang 100 Islands po usually run by the national government, and one time it has been also run by the provincial government. But during the time of Honorable Mayor Nani Braganza, ang 100 Islands po i-request po niya na it has to be managed by the local government of the city of Alaminos. Lalo tuloy akong na-excite na makita pa ang ibang natural attractions dito. Nakita niyo yon? Yun yung 100 Islands! Tara, puntahan natin! Sinamahan ako ni Sir Ray sa aking island hopping at environment exploration sa ilang isla sa 100 Islands. At ang ating first stop ay ang Governor's Island. Just 20 minutes away mula sa pantalan ng Barangay Lukap at narating na namin ang Governor's Island. Okay, dahil pupunta naman tayo ngayon sa Governor's View Deck. Ito nga yung isang activity dito sa Governor's Island. Pwede mo nang hubarin yung life vest. Okay. Babalik natin yan sa bangka at mamaya pag sakay ulit natin ng bangka, saka tayo magsusot. So ito na yung start nung Governor's View Deck trek natin. Okay. Kung ito'y bibilangin, nasa 120 plus steps going up. Okay. Lalaking steps. Oo, ibang klaseng step. Hindi siya yung pang-ordinaryong step lang. Medyo marami-rami din pala ang steps na aakyatin. Pagod. Talaga nakakapagod. Dito na po ba tayo sa taas? Ilang hakbang pa at makakarating tayo dun sa Governor's. And finally, Dito tayo ngayon sa pinakatuktok ng Governor's Island. Ito yung tinatawag naming Governor's View Deck. Wow. So mula dito sa Governor's View Deck, tanaw mo yung mga isla na bumubuo doon sa 123 islands and islets. oo nga no, pwede ko nang bilangin. Pwede mo nang bilangin yan. So mula dito sa taas, makikita mo yung mga isla na may buhangin, yung mga isla na walang sandy area. Actually, itong area na to, itong tuktok na to, hindi ito pa yung pinakamataas na elevation. So meron pa dun sa area na yon. Actually, dun kami, yung propose namin for the zip line, dun namin lalagay. Wow! Zipline na from one island to another? Kakaibang adventure yun ah. So if in case na matapos man ito, mag-prosper yung project namin ito, ito yung kakaiba sa lahat ng mga zipline sa buong Pilipinas. Dahil ang tinatraverse mo dito is mga isla. Ang makikita mo is mga isla. Kasi yung mga ibang zipline sa buong Pilipinas, ang makikita mo naman kasi either puno, bundok. Dito makikita mo tubig at saka isla. Grabe, exciting yun sir, no? Talagang exciting. Ito yung 465 meters ang haba wow. niya. Ito yung pangalawa na zipline facility within the province of Pangasinan na matatagpuan dito sa 100 Islands sa siyudad ng Alaminos. So sir, saan ang next destination natin? Next destination natin, ipapakita ko sa iyo yung Governor's Guest House. Ito lang yung nag-iisang guest house dito sa National Park. Okay, tara po. Okay, tara. Samahan niyo po. Oops!
From the view deck ay dinala naman ako ni Sir Ray sa Governor's Guest House. Ito lamang ang nag-iisang guest house sa isla at maging sa kabuuan ng 100 Islands. Dito din pwedeng mag-overnight ang mga turista who wants to spend the night sa isla. Di pa din ako makaget over sa napakagandang tanawin mula sa view deck ng Governor's Island. Pero sabi nga nila, we don't have the whole day. So, on to our next stop, ang Marcos Island. Kung yun nga ang nasa isip nyo, tama! Ang Marcos Island ay pinangalan sa dating pangulo ng ating bansa na si Ferdinand Marcos. At ito ay isa ring swimming spot para sa mga turista. Pero ang isa sa pinakasikat at pinupuntahang attraction dito ay ang Imelda Cave. At mula sa shores ng Marcos Island ay maaaring na tayong mag-trek paakyat ng kuweba. So ngayon nandito tayo sa Marcos Island. Okay? So ang kakaiba naman dito sa Marcos Island, aside sa ito'y isla na maganda dun sa swimming area, maganda yung swimming area niya, ito yung may kuweba. Ang tawag nila dito ay Imelda Cave, kung saan pupunta ka dun sa pinakabunganga ng kuweba sa taas ng isla. Tapos merong kang tatalunan, ang bagsak mo, tubig. Gaano pa po tayo kalayo to cave? Siguro mga nasa ano lang to, mga nasa 50 meters ang layo, lakad, mararating natin yung Imelda Cave. Ano pong activities natin doon? Tatalon kayo, sir? Kung tatalon ka, Tatalon ka? tatalon din ako. Diba? Oh. So malapit na lang, mararating na natin yung Imelda Cave. So kung mapapansin mo, dahil nga sa tag-ulan, nadiligan yung mga halaman na makikita mo dito, kaya yumaabang sila ng ganyan. Pero once na tag-init or yung summer, Wala. wala to. Ayon kay Sir Ray, isa lang ang Imelda Cave sa napakaraming cave na matatagpuan sa mga isla ng 100 Islands. Bilang ka naman ng 10 step, mararating na natin yung Imelda Cave. Wow! Exciting! Ito yung pinagmamalaki dito sa isla na to. Okay, let's go! Wow! So, andito na tayo ngayon sa pinaka-bukana nung Imelda Cave. So, yan. Pwede Pababa tayong po ba tayo? bumaba. Oo. Dito po ba yung nagda-dive? Dito pwede kang mag-dive at ang Pwede ka bagsak pong mo mag-dive. ang bagsak mo yung sa loob nga ng kuweba. Okay. So ngayon nasa 7 feet tayo dahil nga sa low tide tayo. So nasa 7 feet ang lalim nito. Pag Pero hindi low once tide? na hindi low tide, mga nasa ano yan, 10 to 12 feet. Oops. Ako na po. Actually, sa ngayon, dati hindi naman to talaga puntahan eh. Mas kilala to ngayon. Meron yung mga ibang turista na pumupunta dito na hindi nila papalampasin na pumunta at dumaan dito sa kuweba nga na to. Wow! Parang isang natural dome pala ang Imelda. At nakakatuwang makita ang isang cove sa baba nito kung saan pwede mag-dive ang mga locals at turista na bibisita dito. Kunyari po tumalon ka, Pag tumalong ka dito, ang labas mo, yung sand area ng Marcos Island. Actually, itong buong isla na to, tinatawag itong Marcos Island. hindi naman po delikado mag-dive. Hindi naman. Hindi Ina-allowed po talaga. na-allow. Actually, tulad nung ibang turista dito na pumupunta, talagang tumatalon sila dito sa isla, sa kuweba na to. This is a perfect diving spot sa loob ng isang cave. Amazing, di ba? Alam niyo ba? Up next, let us explore the majestic sands of Quezon Islands
and the very versatile Cuenco Tunnel. Susunod na yan, san pa? Dito lang sa Destination Philippines.